Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster. Magandang araw. Meron palang isang eksena mga ka-Wonder na muntik na raw magpang-abot itong dalawang mama during that time na nagkaroon ng putukan o drama dyan sa Senado dahil nga sa nababalita na arestuhin daw itong si Bato de la Rosa. At sino kaya itong dalawang ito na muntik na raw magpang-abot at na nagtalo? Bago yan mga ka-Wonder, please subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. 100% libre po ang pag-subscribe. Pag pindot nyo na subscribe, lalabas po yung bell icon. Piliin nyo po yung all. Marami pong salamat. Ang tinutukoy ko mga ka-Wonder, alam nyo na, napapansin nyo na sa bawat panayam. Nagigil itong si dating Senador Sonny Trillanes. Dito kay DILG Secretary John Vic Remulla, na wala na nga raw ginawa kundi magpa-presscon, magpapogi at wala naman daw nagagawa. At binash niya pa nga itong si Remulla na tinawag niyang Mr. Dragnet. Pura lang daw pa suspense, kunyari kala mo may mangyayari. No, wala naman pala. Kagaya nito si Bato na nakatakas na raw, si Atong Ang Bayan, ano? Na-late daw sila, ganito ganyan. Kaya natatawa itong si Trillanes sa kanya. At itong ang enkwentro na ito yung time na may dala si Trillanes na warrant of arrest ng ICC. No? At itong warrant of arrest, of course, nung November pa yan hawak. At hindi nga yan isino sa publiko dahil may ganun yatang secrecy itong ICC na hindi pinaalam kahit na meron na silang na-release. So dyan mga ka-Wonder ay dala ni Sir Trillanes itong nasabing warrant para dito kay Bato de la Rosa. Pero mga ka-Wonder, kinwestiyon siya ni John Vic Remulla. Kaya after nga ng insidente yan, talaga may kita mo, bakas mo yung muka ni Trillanes sa mga sinasabi niya rito kay John Vic na hindi mo raw maintindihan itong taon to kung maka-Duterte ba ito o maka-administrasyon. At pansin niya raw nang pumunta yan sa Senado, doon sa Cayetano Senators, na talagang feeling at home daw ito doon. No? Na hindi mo maintindihan na ang tingin niya raw is playing safe na raw ito, naglalaro na raw ito. O hindi mo maintindihan kung takot ba siya or incompetent siya. May mga sinabi siya, no? Na yung mga sinabi niya is all of the above daw itong si Remulla. Grabe. Panoorin muna natin mga ka-Wonder yung video niya dito sa interview niya, no? Mahuhuli yan si Bato kung gagawin ni Remulla, John Vic Remulla at ni General Nartates yung trabaho nila. Alam nyo, silang dalawa, alam nila na may warrant. Alam nila na totoo yung warrant. Pero they never bothered to form tracking teams since November ito. Since November, alam nila yan. Hindi sila nag-form ng tracking teams. Bakit sa tingin nyo hindi ginawa? Kasi ayaw. Dahil? Ganun yun. Ayaw huliin. Ako, naniniwala na ako ngayon. It's very clear now to me na si Secretary John Vic ay naglalaro na. Playing both sides, ika nga. Nakita mo naman yung demeanor niya when he was with the Cayetano Senators. Di ba? At home siya ron. Kasi ito mga kalaban ng administrasyon, pinoproteksyonan niya. Biruin mo yan, bakit hindi mo ginagawa? Wala siyang ginagawa pa up to this point. So sabi ko nga, is either takot siya sa mga Duterte or compromised siya, meaning nagpe-play both sides na siya, namamangka sa dalawang ilog, or talagang grossly incompetent siya. So, pick your poison. Ang pinakang, I think, pwede siya kasing all of the above. Lahat? At certain points Oo. Pakyaw naman to. Kasi, Pinakyaw naman. Kaya nga, alam mo, biruin mo kahapon, nandoon siya, sinabi pa niya, I'm here to protect Bato. Okay. Sige na. O, bakit yun? Problema yun. Playing both sides yun. Pero,
Kung pinoproteksyon mo si Bato, nakalusot eh. Paano mo ngayon mapoproteksyonan si Bato? Nakalusot sa'yo. Meron ka bang dinetail sa kanya to protect him? Wala, di ba? So ano yung sinabi niya doon sa press con? Yabang lang? Forma lang? Tapos yung mga pulis doon sa perimeter ng Senado, why are they there? Di ba? Tapos sinabi niya, andito ako to secure the Senate, yung mga nasa loob, to protect them. Protect them kanino? Sino bang kalaban niya? NBI? So ang dami niyang butas dito. Kasi dito rin sa pagbasa ko puro So yun mga ka-wonder, sinabi ni dating Senador Trillanes na talagang very disappointed siya kay Secretary John Vic Remulla ng DILG. Pero tingnan natin on the other side mga ka-wonder, kung bakit nandun si DILG Secretary. Malamang inutusan siya, pinapunta siya. Instructed the GSIS and Senate staff to secure all CCTVs. Our mission here, the President is sending here, number one, to secure the senators. There is no politics at this time. Kunin niyo yung audio dun sa These times of turmoil, politics goes out the window. We all belong to one country and we all believe in one nation. The President has given strict instructions. Secure the senators, whoever they may be. Next, we are not here to arrest Senator De La Rosa. In fact, we are here to protect him. Let that be clear. We made that very clear to his family. I repeat, we do not know who is behind this, but we will find them. We have all the security footages, and I am here with the Senate President to assure him that we are only doing this to secure them. We still have to determine. Sabi niya nga, to secure and to protect. Sabi niya ganun. Sabi ni Trillanes, protect from who? So hindi nga alam kung sino nga yung kalaban. Basta that was just his generic word to protect. Despite or even though na hindi alam kung sino yung puprotektahan from. Parang ganun, kung sino yung puprotektahan niya. Etong Senado, kanino? Yun yung tanong. So, nakita rin natin doon sa senaryo na sabi niya, I'm here to protect Bato, at nakipag-usap siya. At minsan namamasama na, sabi ng iba. This is for balance, lang mga ka-wonder, na opinion. Hindi yung kampi-kampihan tayo dito, ganyan. Binibigyan muna natin ng balancing opinion na malamang nga, baka pinadala siya ni PBBM, at dahil sabi nga ni PBBM, wala nga siyang inutos na ipadakip si Bato. Isa yan sa sagot mga ka-wonder, kasi nagtatanong yung iba, bakit hindi raw na-aresto si Bato? Ang ICC nagbigay lang ng warrant of arrest. But still, it's up to the Philippine government kung magko-comply o mag-a-act sila dyan para gawin yung sinasabing warrant of arrest na dala o na pinadala ng ICC mga ka-wonder. So sa pagkakataong ito parang ganun ang nakikita na hindi pa pinapatupad ng Pilipinas. Hindi pa sila nakikipag-cooperate sa ICC. Kaya naman hindi pa na-aresto si Bato. Kasi paikutin natin dapat kung nakita nila si Bato once and for all, kahit na sabihin mo na sa loob yan ng Senado, pwede na siyang arestuhin. Bakit? Una, wala sa sesyon. Yung pagkatapos ng session, pwede na siyang arestuhin. O yun, nandun siya sa loob ng Senado na sinasabi nga nilang ginawa lang fortress. The exact word dyan, mga ka-wonder, pinaka-perfect word dyan, hindi lang fortress. Kumbaga, city of refuge. May kita mo yan sa Bible, mga ka-wonder, yung mga taong nagkasala noon. Na, of course, lalo na hindi sinasadya. Tatakbo sila dun sa city of refuge to protect themselves dun sa mga gaganti at habol na mga kamag-anak, pamilya, para siya rin ay tsugihin. At makakalabas lang siya dun kapag namatay na yung high priest sa loob nung sinasabing city of refuge. At pwede na siyang lumabas, wala nang gagalaw sa kanya, malaya na siya. So, pwede siyang arestuhin. At aside from that, yung kaso niya, ang pwede lang kasing protektahan dyan na may immunity is kung ang kaso may 6 years below. Kay Bato this is actually reclusion perpetua, more than 6 years. Kaya, pwede siyang arestuhin. But then again, sabi nga, ba't hindi inaaresto? Yun nga. Dahil hindi pa nagre-respond o hindi pa nakikipag-cooperate ang Pilipinas doon sa warrant na pinapatupad na arestuhin ito ay suko
no? Malamang hindi pa nakikipag-coordinate sa Interpol. Hindi na natin alam kung lumapit na ang Interpol kasi may mga balita na hindi sinasabi, no? Minsan to protect something o mga ganun, ano? Hindi natin alam. Pero yun na nga, nagdala ni Trillanes yung warrant of arrest diyan sa labas ng Senado at tinanong nga siya ni John Vic na since ang counterpart kasi mga ka-wonder, ang dapat magdala niyan itong sinasabing itong counterpart ng Interpol, ano. Alam natin Interpol, miyembro tayo niyan, though hindi ng ICC. Kaya through Interpol ay nakikipag-coordinate at isinusuko gaya ng pumunta rito ng kinuha si Duterte at dinala sa The Hague. Ngayon, yung sinasabing counterpart niyan, ano, dito sa atin, itong sinasabi nilang PCTC, na kung hindi ako nagkakamali, yung PCTC means Philippine Center on Transitional Crime, no? At yan daw ang dapat magdala. Correct me if I'm wrong, mga ka-wonder, dun sa meaning nun, na ang dapat magdala o mag-serve nitong warrant, hawak ni Trillanes. At pinalalabas nga itong si Bato, no? Na yun nga, sabi ni John Vic dun sa usapan, dun sa labas, na bakit ikaw ang may dala niyan, no? Kasi nga, kaya lang naman nandun si Sentry dahil hinamon siya nitong si Bato na, Trillanes, make my day, sabi niya. Kahit ikaw pa magdala ng warrant o mag-serve sa akin, kahit ikaw pa magposas. Yun ang sinabi ni Sentry, kaya dala niya roon. Yun nga lang, medyo conflict. Dahil kung gusto niyang dalhin doon at ipa-arrest sa Bato, na wala ngang order, no? Na kumbaga sinabi ni PBBM na wala siyang order na ipa-aresto, medyo contradict nga doon sa sinabi o contradicting doon sa sinasabi ni John Vic, which is to protect Bato and to secure the premises. No, kaya yun, medyo nagkagulo, nagkaaway, kaya nga medyo bad trip itong si Trillanes dyan kay John Vic, na sabi niya nga sa pagkakasalita niya, if I were to rephrase it, sabi niya nga, ngayon lang, naisip ko na talagang, na buo na sa isip ko, na kumpirma ko na itong si John Vic, sabi niya, no, na naglalaro, either nagpe-play safe, either naglalaro sa dalawang ilog, no, to protect himself o takot sa Duterte, or incompetent daw. At ang sagot niya is all of the above, mga ka-wonder. Kaya nga medyo na-shock sila, no. At yun na nga, sabi sa kanya, kung papalitan daw, kasi kumakalat yung balita, kung ipapalit siyang DILG, pumayag naman si Sentry na ipalit siya, no? Maganda yan. I heard, no, na pati iting si General Torre, nagsalita na rin dyan kay Tartates at saka dyan kay Remulla. Kasi mga ka-wonder, parang alam nila na may warrant, pero parang hindi raw sila nag-form ng parang, kumbaga, ihanapin ito, mga tracker group, no, or tracking group, para hanapin itong si Bato, na hindi nga nila pinapansin daw. So yun na nga, kumbaga siguro, hindi natin napanood kung paano nagsalita si Torre, pero nabalitaan natin na nagsalita si Torre against dito sa dalawa, no? At how about kung si Torre sana yung naging chief dyan, malamang mukhang nadakip na itong si Bato. Pero may mga kwento rin dyan, behind dyan, mga ka-wonder, no? Na yung pagkadakip ni Torre dyan kay Digong, mukhang may although I just took it, no, that time when I heard it as a pinch of salt, no, pero somehow parang tinitignan ko na may katotohanan kung bakit siya sinibak na nandahil dun sa pagkapadala dun sa The Hague. Hindi natin alam yung kalakaran sa loob, pero bakit, no, isa pang dahilan dahil daw hindi naman taga PMA itong si General Torre, kasi siya yung pinakakauna-unahang PNPA, no? Hindi ako nagkakamali, na hindi PMA graduate para maging isang kagaya ng pwesto ni Bato, na dating PNP chief, no? Laging traditional na ito po'y pinahawak sa mga PMAer o PMA graduate. So yun nga, sabi ng iba, pinag-aaway nga nila itong medyang napanood ko. Mag-away daw, parang hindi mga professional, ano? Pinagsasabong yung dalawang gentleman. At bakal daw itong si John Vic. Hindi lang daw ito Bato, kasi si Bato lang. Ito raw bakal. Kasi mas malaki ito, no? Alam naman natin, lumapit si John Vic kay Bato. Ang liit ni Bato. Si John Vic, I think he stands 6'1", ano? Si Sentry, I think nasa 5'5",
5'8", nasa 5'8 yan, mga kasin, 5'8", 5'9", mga ganun, na ang laki niya, no? Hindi ko naman sinukat siya, pero ganun ang tansya ko. Well, yun mga ka-wonder ang naging dahilan ng kanilang, ng almost na nagpang-abot sila dyan sa labas ng Senado. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at ma-reactionan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. And please share this video para malaman nila na muntik magpang-abot itong si Trillanes at saka si John Vic, na sinabi nga nitong si Trillanes na either naglalaro na nga itong si John Vic dahil sa maaring takot, nagpe-play safe, or incompetent. And please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.